Now, naundang lang ang pagpanglutos, pinaagi sa Edict of Milan, nga na-issue sa panahon ni Emperor Constantine atong tuig 303 at 113 AD, no? Human sa maong hitabo, later on, sa panahon ni Emperor Theodosius, sa year 380 AD, no? I-issue ang Edict of Thessalonica, no? Ang Edict of Thessalonica, mao ang pag-angkon sa Roman Empire sa Christianity as their official religion sa empire. Tungod sa maong series sa panghitabo, nahimo ang gitawag nga Christendom. Pinanguluhan kini sa mga bishops nga dunay equal ug managsama nga authority. Part 2 sa ato ang pagtubag dining ato ang higala nga nagpresent og Christian history nga iyang gisuksok ang iyahang gitawag og history. So sumala sa iyahang gisulti, nahunong lang daw ang tawag ining persecution after nga issue ni Emperor Constantine ang Edict of Milan, and it was declared as a state religion ang Roman Catholic ni atong 380 sa panahon ni Emperor Theodosius. Unya, ang pinaka-main point sa part 2, ingon pa niya, number 1, ang simbahang Katolika gikan daw sa Romanong Imperyo. Mali. Ikaduha, pantay daw kani adto ang tawag ining otoridad sa mga obispo. Wala daw kunoy labaw. Mali gihapon. So mao ni ang gisulti sa gitawag og kasaysayan sa karon. Sa dihang gi-issue ni Emperor Constantine ang Edict of Milan, gitawag siyang Edict of Toleration. Nganuman kay sa maong gitawag og edict, sa maong deklarasyon, sa maong decree ni Constantino, special or specialized kumbaga na ay portion sa maong edict ang pag-tolerate sa Christian institution at the time. Nagihimo silang legal. Nganong himo mang legal? Mura bag sa balaod ba? Nga diri sa Pilipinas ba? Ang butang himuong legal buti pasabot sa mata sa gobyerno libre, o sa mata sa gobyerno kanang walay gisupak ba sa balaod sa gobyerno. Kumbaga, ang Christianity kaniadto, ang Christianity before Constantine illegal, o gi-consider siya as rebelde, mga tawag ining sekta nga ni kontra sa gitawag og Roman Empire o sa government sa mga Romano. So karon, pag-abot ni Constantine tungod sa iyang pagdaog sa Battle of Milvian Bridge niadtong October 27, 312, kadto nga kadaugan gi-honor niya sa pagtuo sa mga Kristiyano. Ano man kay sa dihang nagira sila ni Emperor Maxentius, sa dihang nagira sila dito sa Milvian Bridge, dili emblem sa emperor ang iyang gibitbit, kundi emblem o symbol sa mga Kristiyanos nga maunang cross. Basahan ra gyud ang history. So karon, pag-abot after sa gitawag kadaugan, gi-honor niya ang maong tawag ining kadaugan against Maxentius. Gusto man ilugo ni Maxentius ang West. Actually, kung i-compare na to ang East ug ang West, at that time, mali man itong iyang giingon ni Mr. Hiliani, nga nagkadako ng empire, mali, naanadaan ang Eastern ug Western Empire. O ang Eastern ug Western Empire, naanay nagkadaiyang emperors. Si Maxentius at that time, Emperor of the East. Si Constantine, Emperor of the West. Si Maxentius, pag umangkon or kadugo ni Emperor Constantius, nga papa ni Emperor Constantino. O niya, si Emperor Constantino, gituboy sa iyang papa nga mahimong sumusunod nga emperador sa gitawag og West. So ana ba? So karon, kay gusto ilugon, mo nang gidipinsaan ni Constantino ang tawag ining West, ang Western Empire. O niya, di man niya madipinsaan kay kung atong naon sa bitawng normal nga pangunahon kumbaga sa kusog sa tao. Ipildihon si Constantino 25,000 soldiers versus 250,000 soldiers. Ka Maxentius, wala nga problema kay siya. Mo to nagpakita ang langit og timaan. Hanuman kay ginaampo si Constantino sa iyang mama nga mahimong Kristiyano si Constantino, kay at that time ang iyang mama nga si Reina Elena Kristiyano. Kunya din lang kasi Kristiyano lang, dili Katolikong Kristiyano yun. So, diha palang daan, buti pasabot na anadaan ang Christian institution na gitawag og Katoliko before pa ang Edict of Toleration sa panahon ni Emperor Constantino. Karon, after Constantine, nidaog si Constantino sa giyera, gitumoy niya ang iyahang tawag ining bayaw nga bana sa iyang igsuon nga babae sa tawag anang laing asawa sa iyang papa si Constantius. Si Constancia. Gituboy niya ang iyahang bayaw nga mahimong emperor sa East. Si Emperor Licinius, niya siya ang sa West. Nagpabilin siya sa West.
Karon ang hitabo mo tong ipagawas mo batang imong tan-awon joint kuanto siya, joint declaration between the Emperor of the East and Emperor of the West, Emperor Licinius and Emperor Constantine. So, after the tawag in declaration, gidagan og mga pila ka tuig, oy nagunahuna na pud si Licinius nga ilugo na pud niya ang tawag ining West. Ngano man kay nakita ni Licinius nga nagkadako ang mga Kristiyano, and at that time influence si Licinius sa Arian heresy, nga kung diin si Constancia nga ang iyang asawa nga ang iyang tawag ining counselor nga obispo si Bishop Eusebius of Nicomedia o sa pagka-Arian, influence sila sa Arian heresy. Mo nang gusto nila pildihon ang West kay para kung makuha nila ang West, dali ra mapalaganap o dali ra makumukuyanap ang Arian heresy. So nahibaw-an na ni Constantino, mo to gigira niya si Licinius. Napildi si Licinius, gikuha niya ang tawag ining ang East. Mao na nga ni adtong 300 tawag ining 21 nahitabo nga naay sole emperor ang East ug West si Constantino na. Kay wala naman siya musalig. Kay gubaon man ni tawag ining ni Licinius ang faith sa mga Kristiyano at that time. Pero sa kanang panahon mga sir ug mga ma'am, wala pag gibungkag totally ni Constantino ang pagan religion, girespetuhan pa niya. Pero gitolerate na niya ang tawag ining mga Kristiyano kay sa kasing-kasing daan pa lang sa una pa before pa siya nahimong emperor na si influence pagka-Kristiyano, pero at that time dili pa siya tawag ining binyagan. Mo ning detalye ha mga sir ug mga ma'am ha. Karon after Emperor Constantine pag-issue ni Emperor Constantine og Edict of Laodicea, wala ko masayo, Edict of Laodicea, gibungkag na niya ang faith sa tawag ining mga pagan. 321, gibungkag niya ang faith sa mga pagano pagkahuman iyahang tawag ining gibutang sa posisyon ang mga obispo at that time sa iyahang gitong gobyerno. Pero wala pa nahitabo nga na-declaration as state religion. After Constantine, gibilin ang empire, ang Holy Empire, ang Roman Empire sa tulo niya kaanak, Constance Constantius II o Constantine II. Gibilin niya. Unya usa sa tawag ining successor kumbaga ni ining maong gitawag og tulo si Emperor Julian the Apostate. Si Julian the Apostate ang nagpapatay sa iyang papa. Parintir man gyapon sila, igagaw man sila. Ang nagpapatay sa iyang papa si Constantine II. So kato iyang papa gusto man i-revive ang paganismo niya si Constantine II dili man siyang sugot. Nga naman kay na-establish iyang papa ang tawag inang pag-accept sa Christianity as tawag anang ilahang faith. Pero dili pa totally gyud nga gi-declare as official religion of Rome. Pagkamatay ni Constantine II, pagkamatay sa tulo ka anak ni Puli si Maxentius. Si Julian the Apostate rather. Ni Puli si Julian the Apostate. Pag Puli ni Julian the Apostate, iyang gi-abolish ang Christian institution. Iyang gi-abolish na gi-revive niya ang pagan religion. Within 3 years. 3.5 years kung wala ko masayo. 3.5 years. Karon nakitaan nga dili man ni maay limang pamatyon na niya mga Kristiyano. Pamatyon na niya ang tawag ining mga Katoliko, mga obispo at that time. Pamatyon na niya. So sa manitabo, gi-assassinate pud siya. Namatay. Nilamay ang pila ka emperador ni sunod si Emperor Theodosius. Mao na nang nigawas ang declaration nga mamahimong official religion of Rome ang Roman Catholic ngano man tungod ana nga reason. Gi-abolish sa Theodosius ang pagan religion. Total abolition of the pagan religion. O niya gi-establish ang pag-accept, ang pag-recognize as state religion ang gitawag og Roman Catholic. So, kung tinuod pa nga gikan sa Roman Catholic, kanang i-declare pa man niya nga religion Catholic Roman Empire. Kung tinuod pa nga ang Roman Catholic gikan sa Roman Empire, kanang i-declare pa man niya as state religion. Nga naa na may relihiyong kahadaan ang tawag ining mga Romanong pagano at that time nga pagan religion. Nga i-declare pa man niya. Di ba? Usa ka supak sa luhika ba kung baga mingon kag maurang tawag anang religion gi-create sa Roman Empire pataka naman taon mo Kanang gi-declare ni Emperor Theodosius ni atong 380-381 as state religion, mauna ang institution na gi-legalize na kaniadto illegal o gi-persecute sa mga emperors for the first 300 years sa ilang kinabuhi. Pasal lagi tarong lagi. And lastly, ingon pa niya,
Kaya nagkadako daw ang Roman Empire na bahin po daw ang East ug ang West. Na ang Eastern Empire o Western tawag ining Empire. Isa lang ang emperador ana. Emperador in the sense nga siya ang nag-govern sa tibuok empire. Pero naa siya gitawag co-emperors nga mo dumala as administrator sa isa ka empire. Karon, nganong naaman ang Eastern tawag ining church kay at the time after Emperor Theodosius nahitabo ang tawag ining barbarian conquest mga around 476. Gi-atake sa mga barbaro ang West, hagba ang tawag ining Kingdom of Roman Kingdom of the West. Hagba ang nagpabili na lang Romano Katoliko. Gusto sa gitawag og mga obispo sa Eastern Empire nga i-govern nila ang Roman ang tawag ang Western Empire. Kay ambog man sila kay nakaback-up sila naagod sila ang emperor. Gusto nila i-govern. Hindi man na pwede. Kaya naman kay ang seat of Peter wala sa east na sa west. Unya daan pa. Pamingon ni atong amigo nga gusto magpalabaw sa obispo sa Roma. Pagbasa ra gud og kasaysayan, for the first 500 years ang gidaog-daog ang west dili ang east. Establish kaayo ang eastern churches at that time tungod sa pag-back up sa emperador. Kay ang office sa emperor instead of west gitransfer ni Constantine dito sa Constantinople, mabatag ang Constantinople. Gitransfer nga naman kay respeto si Constantine sa authority sa pope nga naa sa west. Mali ang istorya ni ang ato ang amigo. So kanang giingon nga paggabahin sa tawag ining Eastern ug Western, ang problema nila dili tungod sa doktrina, dili tungod sa gitawag og gustos papa, no. Gustos papa siya magpalabaw, no. Ngano man kay practice lang daan from the first general council or before the council naa Santo Papa o even ang Eastern churches misunod ana. First Council of Nicaea, First Council of Constantinople, nahitabo 381. Pagkahuman, nisunod dayon ang Council of Ephesus, 431. Nisunod dayon ang Council of Chalcedon, 451. Kana, gipanguluhan nagpapatanan. Oh, kasi minakingon ninyo nga, mo na gireklamo kani adto sa tawag ining Eastern churches. Nga even sila ni apil o disugod sa deklaron sa Papa. Takda lang. Di lagi magpataka lagi. Kaya maulawan ka kung pataka ka og yawit. So, di tinuod nga ang simbahang Katolika gikan sa Roman Empire. No. Nag-exist ang Christianity, nag-exist ang Roman Catholic nga mo ng Christianity for that centuries. Sa kanang centuries nga lahi sa Roman Empire. Tarungan nagbasa imong history kay para dili mahitabo nga mamahimong history na. Naay panultihon sa Latin nga nagkanayon falsus in unus, falsus in omnibus. Sipiat ikaw usa, sipiat na nimo na tanan. Mao na nga sipiat man ka tanawag. Palso na noon ng argumento. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin. Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.